Maayong buntag sa tanan. O pasayloan taon kay na-late ang pare kay nagtukog Pasko na ron. Ang akong damgo nangukab na ko sa mga gift, no? Sus, kung wa ni tawag sa Timarites, di pa day Pasko. Sa ato karon nga nadungog nga ebanghelyo, kining pamuso kaayo nga gitawag og Canticle of Zechariah, or called in Latin, Benedictus. Usa kini ka pahayag sa usa ka kasing-kasing human sa taas kaayo nga pamalandong nagdayig sa Ginoo. Nagdayig sa gahom sa Dios nga naglaraw og kaluwasan sa katawhan ug nagdayig sa Dios nga naghatag og katumanan sa iyahang saad. If we're going to trace back before the very famous Benedictus of Zechariah, in the fourth morning of the Misa de Gallo on our 9-day preparation, the immediate preparation before Christmas, we are told about what happened to this couple, Zechariah and Elizabeth. Kay atong nadungog nga nagtaho ang anghel ni Zechariah, nagpakita kaniya and brought the good news that Elizabeth will bear a son and you shall name him John. And yet there is a complexity with such a kind of good news. Una siguro si Zacarias sa pagkadungog niya siya, di man ni may balita. Unsaon man nga tiguwang naman mi. Usahay makasa nanta sa una-huna siguro nga makapangutana ta. Grabe sad si Manang diin man ni nag-igat-igat nga nagmabdos pa man, no? Or sahay makaingon ta nga wa ba kani gisiluti ni matiguwanga? And yet the plan of God is so marvelous that no human reason can comprehend and understand, but only in the eyes of faith. Elizabeth take the news. Kay siya nagdayeg sa Ginoo, iyang giingnan ug miingon siya nga salamat in town. Kay giwagtang sa Ginoo ang akong kaulaw. Because at this kind of culture, to be barren is a kind of a punishment. Sa iyang pagkalanday, ang mga silingan, maghuna-huna, nga dako siguro nigsa ning couple, kay wa mangyoy anak. Pero dinis Pilipinas, padaghanay og anak, no? And here, another kind of reaction from Zechariah. Nagduda si Zacarias. How can this be? We are already advanced in years. And yet, the feeling and the words of Zechariah express doubt, the reason of which that he became speechless and mute. Naamang si Zacarias, gingnan siya sa anghel, tungod kay wa ka ning tuo, tungod kay nagduda ka, maamang ka hangtod nga mahatagan og katumanan ang gisulti sa anghel. And that is the reason why Zechariah was speechless. The reason because of his doubt. And yet, we are told in that gospel that Zechariah is a righteous man. It is because Zechariah was not yet ready to believe. He is a person of faith, and yet he was not ready to believe. Gahapon, atong nadungog the narrative of the birth of John. Kay bulungan gihapon ang mga buhat sa Ginoo. Kay bisan ang mga silingan, ang mga marites nga silingan niingon, unsa kahay kaugmao ning bataa nga klaro og tataw man kaayo nga nagauban niya ang gahom sa Dios.
makahibulungan gyud, no? Tungod kay sa diha silang katigulangon, nanganak pa si Isabel. Kahibulungan gayud. Kay nakapangutana sila, unsa kay kaugmaon ning bataa? Dili ba kani siya ibuli sa iyahang mga classmate nga ini graduation? Moingon diya mga classmate, why are you bringing your grandparents? Unsay grandparents nga ako man ning ginikanan? Kay tiguang na kayo ang ginikanan. And yet the hands of God are very visible in this child. Ug niini ato usab nga nadungog sa gahapon nga ebanghelyo nga nakasulti na ang amahan nga si Zacarias. From the long period of time, to be exact 9 months, he was speechless and mute. And now today in the gospel, tungod sa kapuno siyang kasing-kasing, laliman kana siyam kabuan nga namalandong, sobra pa man ang Ignatian retreat ini nga 30-day retreat, no? Kani kay siyam yud kabuan. Ug sa kapuno siyang kasing-kasing, ang una gyud niyang gipamulong mao kini karon ang ebanghelyo. Pagdaig sa Dios, Benedictus Deus Domini, blessed be the Lord, the God of Israel. Tungod kay diha sa iyang mga pulong, nakita niya ang katumanan sa saad sa Dios. Ug diha sa iyang mga pulong, he saw the fulfillment of that promise, and seeing the future of his child as the precursor that would prepare the way of the Messiah to proclaim that there is a gift of salvation by the forgiveness of sins. Ang pulong ni Zacarias, bunga kini. Human siya nagduda, ngadto sa dakong pagtuo sa iyang realisasyon nga tinuod daig gyud ang taho sa anghel. Di daig gyud to joke-joke. And here the words of Zechariah reflect everything in a very wonderful canticle who God is and the relationship of God with His people. That the God who sees goodness in us promised us salvation. Bisan og napukan pata sa kasalanan. And yet who promised salvation, He fulfills that salvation in that proper and designated time. Ug ang iyang anak kabahin sa nindot nga plano sa Ginoo. And here we are told that just like Zechariah, in the fullness of his heart, he was able to utter words of praises, to utter words of blessedness, not to himself, but to God, who plans salvation, and the God who fulfills His promise of salvation. Ung usa na ato makit-an niini nga ato ang masunod, dili siguro ang matong mga kangingangha sa mga plano sa Ginoo, kay natural man kini, apan ang maong reaksyon ni Zacarias kay tawhanon kayo ang iyang dili pa andam sa pagtuo. It is our reaction. Siguro makaingon sad ta nga dili sa tanang panahon andam ta nga mutuo nga mahimo ni sa Ginoo. Siguro na uban nato nga hangtod karon di mutuo nga ang santos nga misa naa ang tinud-anay nga presensya sa Ginoo. Siguro hangtod karon nagtuo sila nga kaskasag panahon ang pagsimba. Simba-simba mo di gihapon mo madato. Kamo pa'y kuliktahan. Unya magpatungod sa electric pan, unya agian sa sibot dayon og tugtog. Unsa man mo namukong mo. Siguro hangtod karon naapay di mo tuo nga ang pag-ampo gamhanan, nga ang pag-ampo naatatubangan sa presensya sa Dios. Pero ang uban siguro nga di paanda mo tuo, maingon ampo-ampo ka sa gihapong panahon, maora gihapong batasana. Naa siguro nato nga hangtod karon di mo tuo nga pinangga ta sa Dios. Moingon ta, mas pinangga nimo kung silingan kay dato kay sila.
Flat ka ilang TV. Ako kay buko-buko. Buslutin na lang ng bongbong aron ma-flat na imong TV, no? And maybe perhaps that is the kind of attitude. We are not yet ready to believe. Siguro, there's no question that we are believers. We are persons of faith. And yet, not at all situations, we're ready to submit our faith and yes. And what we need is, again, the kind of situation of Zechariah. Bring silence in our hearts. Listen in the silence of our hearts. Reflect and ponder. Ibisa ng Bulang Birhen Maria, she ponders from the greetings of the angel. Hail, full of grace, the Lord is with you. Nahibuong ang dalaga sa Nazaret. Kinsa man eh, unsa man eh. And yet she ponders. Yang gipamalindungan. And this is also the same thing with us. If we are not yet ready to believe, the best way to make us ready is the silence, the muteness of our hearts. Aron ang Ginoo mo patidlong pagayod sa atong pagsabot sa iyang misteryo aron andam ta nga sama ni Zacarias nga mudayeg sa Ginoo, andam ta nga mudayeg sa plano sa Ginoo ug andam ta nga makakita sa katumanan sa saad sa Dios. And therefore, hapit na ang Pasko. Are we ready to celebrate Christmas in our hearts? Dili kanta ni Jose Marichan, but let us feel the silence. Let us ponder in our hearts so that our hearts would become fit to be a manger in this year for the celebration of Christmas. Amen.